Kapag sinabing motor na dinadaan sa expressway, lalo na dito sa atin sa Luzon, kasi dito lang naman sa Luzon may ganito sa atin eh. Sa Visayas, sa Mindanao, wala. So ngayon, ang tanong, big bike ba ang T-Max? So si bro, Max sticker. Bro, tuloy na ako, thank you ah. Nausog. Nausog. Nasaan si Boy Sipag? Wala, absent niya. Absent? Alam mo, hindi na Ba, hindi nakapaglaba. Sige bro, thank you bro ah. Ayan, dumaan ako dito sa Max Stickers kasi nagpagawa ako ng hindi pala ako nagpagawa, nagpa-xerox ako. Tsaka medyo natagalan ako dito, siguro mga 20 minutes ako. Si Optimus biglang naghang. Ayan, umaandar na siya ngayon. Ngayon lang nangyari na talagang ayaw niya umandar. Sabi sa akin dito nila ate, nila Mac, nausog daw kasi pagdating ko dito, okay naman kami bumabiyahe ni Optimus eh. Pagdating dito, ayaw umandar. Ang ginawa ko, binuksan ko yung battery, tinanggal ko, kinubate ko ulit, gumana. Hindi naman ako naniniwala sa usog. Pero totoo ba yun? Comment nga kayo kung totoo yung usog. Ngayon magdadahan-dahan ako. Pupunta tayo ng Quezon City ngayon, mga first timers ha. Kasi anong oras na ba? Alas 12 na ng tanghali. Ang usapan kasi alas 10. Ngayong araw na to, kanina pang umaga, maaga akong umalis para asikasuhin yung mga papeles natin papuntang Mindanao. Medyo nahihirapan tayo ngayon kasi yung PNP daw ay hindi na nagbibigay ng travel authority. APOR na ngayon. So it means dapat business transaction talaga ang lakad. So hindi ko naman kasi sinasabi sa inyo, sinasabi ko lang momotorin natin yung Mindanao, pero hindi ko sinasabi yung totoong reason. Pero ngayon sasabihin ko na, pupunta tayo ng Mindanao kasi talaga unang purpose is dahil sa opening ng Motomart Davao TLC. May bago silang napakalaking shop na bubuksan ng Geely helmets doon. Dapat ako tsaka si Red Sweet Potato tsaka si Red ay pupunta ng Davao. Mag-aeroplano kami pero hindi natuloy dahil syempre mga negosyante din yung mga kaibigan natin ay hindi kaya ng isang linggo na iwan yung negosyo na dito para pumunta ng Davao. But since kasi yung Motomart Davao, kung naalala nyo, sila yung unang nag-sponsor sa atin ng helmet nung nagsisimula pa lang tayo, ay mga kaibigan ko yun. Kaya sinabi ko, ako na lang ang pupunta ng Davao, ako na lang ang susuporta sa opening. So kaya ako nakapag-isip na sabi ko, sige, pupunta tayo ng Davao, magbumotor tayo, pero gagawin nating series of vlogs papunta doon. So yun ang isa sa dahilan talaga. So magkita-kita tayo ha sa Davao City. Tayong mga first timers dyan, supportahan natin ang Davao TLC sa bagong bubuksan nilang shop. Maabutan natin yan. So ngayon, paluwas tayo ng NLEX, paluwas tayo ng Quezon City ngayon sa Geely para i-request yung papel na kakailanganin ko na pinapadala nila ako sa Mindanao. Business travel ang purpose talaga natin. Pero along the way, aminin ko na, magtitingin tayo, enjoy natin yung magiging biyahe natin papuntang Davao at mag-iikot tayo doon. Magkakaroon tayo ng ride ng Motomart Davao TLC doon. Lahat ng mga naka-riders doon biyahe tayo mula Davao hanggang Buda. Magkakaroon ng pa-ride Davao TLC. So ngayon, biyahe muna mga first timers ha. Maghanap tayo ng pwedeng magpakabitan ng RFID dito. Wala pa kasing RFID, dapat nung isang araw pa yon. Pinagtatanggal ko lang siya sa mga vlogs ko. Actually may vlog ako about sa RFID at ETC. ETC walang maikabit sa ngayon, walang available na sticker. Pero itong sa NLEX for sure malalagyan tayo ngayon kasi the last time na pumunta ako doon ay wala akong dalang Xerox copy ng ORCR ko. Kaya dumaan ako sa Max Stickers kanina para magpa-Xerox, and then binati kasi na binati ito ng mga tambay doon. Biglang
nagkweng-kweng. So ngayon, mag-iingat tayo papunta doon. Totoo ba yun, ha? Totoo ba yung nababati, di ba? Biyahe muna tayo, ha, mga first timers. Ito yung bago nating windshield na kulay blue. Pag nakita nyo ako sa daan, may maingay na scooter at naka windshield ng blue, ako yun, si Boy first time, ha? Kaway-kaway, hinto-hinto, hingi sticker, meron tayo, madami. Okay? Biyahe muna ako. Takbong 100 lang tayo, pero malakas si T-Max, ha? Malakas si Optimus. Ibibigay niya talaga yung lakas na gusto mo. Takbong 100 lang tayo, huwag tayong lalagpas. Kasi maraming nanonood sa atin. Maging sumabay na rin tayo sa advokasya ng tamang pagpapatakbo ng mga malalaking bikes pagdating sa NLEX. Pero real talk, wala naman talaga naka big bike na hindi buibira sa NLEX. Pero kasi, di ba, para sa akin, kung maluwag ang daan, gawin mo. Magiging responsable ka. Pero hanggat maaari, kung vlogger ka, patayin mo yung camera mo para hindi tayo mapulaan, hindi tayo ma-judge ng mga ibang nanonood. Kasi may mga bata, may mga professional na may mga grupo ng mga big bikes na nananahimik naman sa pagbiyahe, pero nadadamay sila sa pagiging irresponsible natin sa daan. So ang mga expressways ay may mga standard or limit yan, nasa 100 kph lang talaga. Pero papamotor, papakotse man kasi, talagang marami ang hindi sumusunod, no? So hayaan na natin na yung iba, kung ayaw nila sumunod, hayaan na natin sila. Pero tayo, dahil influencer tayo, pinapanood tayo ng maraming tao, kailangan natin maging responsable sa mga manonood natin. So yung issue ng Thai content, nasa gitna lang din ako. Pabor ako kay Makina, kay Sir Sak. Pero in some point, nasa panig din ako ng mga ibang nagbabike na nadadamay. So all in all, mahabang diskusyon yan kapag nag-usap-usap, di ba? Walang katapusan yan, maghahanap pa ng mali yan. Atin, simulan natin sa sarili natin. Kung mag-aaway-aaway mo sila, magdiskusyonan, ikaw mismo na dumadaan na nakamotor sa NX dito, wag kang bibira. Hanggang 100 lang tayo. Okay? Lagi maging responsable. Lakas ng tunog ni Optimus. Shoutout Villain 01 Moto, maraming salamat ulit. Ngayon mas dinig na tayo ngayon ng mga nagraragasang sasakyan dito sa NLEX na merong motor sa tabi nila. At ngayon hindi na ako nahirapan. Itong windshield na to na mababa ay in-order ko to online. Ang issue ko kasi doon sa napakataas na windshield ay kapag sobrang bilis mo, medyo humihiga Tapos yung hangin dumidiretso dito sa ulo ko. Tapos pumapagpag yung helmet ko. Ngayon, kapag may overtake din sa'yo na malaking sasakyan, syempre malakas yung hangin, papalo din yun, pumapagpag yung windshield. Kaya natatakot ako, kaya binabaan natin ng ganito para at least, di ba, yung aerodynamics ng hangin putol dito. Tapos kung tatama mo sa mukha ko yung hangin ay diretso, kaya ganito yung hugis ng helmet na to, patulis, para yung hangin nahahati. Ang problema kasi dun sa malaki, pumapagpag siya kapag mabilis ka, yung hangin na sa ulo mo nalilito yung hangin, pati ulo ko gumaganon-ganon kahit naka windshield, di ba? Ngayon okay na. Tsaka hindi rin talaga ako fan ng sobrang laki yung windshield, kaya pinalitan ko. Ayan, huling pila natin to dito sa cash lane, kasi pagdating doon magpapakabit tayo ng RFID na para nakakalusot tayo dun sa RFID lane, no? Napakaluwag, sayang oras sa ganito. Bagal ng takbo natin. Dumadating talaga sa point ang buhay ng isang tao na sige lang, pinapaunan nila ako. Actually may mga nakikita ako mga malalaking bikes na sumisingit sa ganyan. Ayoko lang gawin. Na eepalan ako kapag nakakita ako ng may pumipila, tapos ikaw sisingit ka doon, tapos unahan mo yung ewan ko, hindi lang ako masyadong
alam pa. Hindi ako maalam pagdating sa bikes, pagdating sa toll gates. Pero ang alam ko lang talaga ang pumila na maayos kahit sobrang haba. Hindi ko alam kung okay lang ba na sumingit ako dyan paloob, unahan ko yung nasa unahan, o magsistay ako dito. Pero mas lamang sa akin na dito na lang ako. Ay, ganun kahalaga ang oras ng tao, kasi dadating talaga sa point ng tao sa edad mo na mas mahalaga na ang oras kaysa sa ibang bagay. Kumbaga, andito na ako sa point ng buhay ko like 2 years ago. Lumalabas na palagi sa bibig ko na yung kahalagahan ng oras ng isang tao. Para sa akin kasi wasting time is wasting life, 'di ba? Lagi yung naririnig sa akin yan. Pero ito na yung huling pagkakataon na magsuspend tayo ng ilang minuto dito sa napakahabang pila na to ng cash lane. Kasi pamaya pagkalagpas natin doon, gagawa tayo na, papakabit tayo ng RFID para hindi ganito. Ayoko lang mangupal at sumingit dyan. Konti na lang, konti na lang. Okay, may nagtatanong kung ang T-Max ba ay big bike, kung tawagin. Ayan, dati na-confused din ako dyan sa salitang big bike. Kasi syempre, parang dito sa atin sa Pilipinas, kapag sinabing motor na dinadaan sa expressway, lalo na dito sa atin sa Luzon, kasi dito lang naman sa Luzon may ganito sa atin sa Visayas, sa Mindanao wala. So ngayon, ang tanong, big bike ba ang T-Max na scooter na malaki? Actually, wala akong alam doon. Tinanong ko yung kaibigan ko, si Sir Mel, considered as big bike ang T-Max na scooter dito sa Pilipinas. Kasi ang big bike pala na term, dito lang pala ginagamit sa atin yan sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi naman tinatawag na big bike ang mga super bikes. So si T-Max ay considered as big bike dito sa Pilipinas, pero pag sa ibang bansa, hindi siya tinatawag na big bike. Pero ang tawag lang talaga normally na mga malalaking motor sa ibang bansa is literal na bike lang. Meron pang isa, dito na tayo. Ayan, bayad na tayo. Meron pa tinatawag na super bikes. Ayan, sa ibang bansa or dito sa atin, pag sinabing super bikes, ito na yung mga halimaw na klaseng mga motor like H2, R1, at kung ano-ano pa, mga 1000cc na malalakas yung torque, di ba? Thank you, ate. Yun ang tinatawag na super bikes. Okay, let's go. Like a drug that I just can't deny, giving me the best high. My body's Kaya muna tayo mga first timers, ha? Lakas ng hangin. At least ngayon hindi ko na pinaproblema yung kumapagpag na windshield dito. wild in my heart. Take me far away in the dark. Only you can show me how to come alive. I feel shivers down my spine. I've been waiting for a long time. So I need to make you mine. Think I want you in my bloodline. I feel shivers down my spine. I've been waiting for a long time. Grabe yung gas ko, isang guhit na lang nung isang araw nagpa full tank ako dito 650. Pumunta lang ako ng 01 Moto from Bulacan. Tapos ngayon gagamitin ko siya pa QC. Lahat yun expressway pa yung dinaanan ko doon ngayon ubos. Ganun siya kalakas ng gasolina. Pero ang sabi nila, kapag sa usapang malalaking bikes, matipid daw to. Pero tulad sa akin na nanggaling tayo sa 150cc, 155cc ay malakas, nakakapanibago. So isa rin yan sa mga dapat nyo i-consider kapag bibili kayo ng malalaking bike, 500cc or 400cc up, talagang lalaklak siya ng gasolina. Pero normal yun sa isang motor na ganito kalaki. Okay? Siyempre, laging handa tayo kasi may dala tayo dito sarili nating ballpen. Kasi sa mga ganito, hindi sila yan magpaperam ng ballpen.
Kasi, alam niyo na, di ba? Pandemic, baka may mga virus dyan. Wala po ma'am, mag-a-apply po ako ma'am ng trabaho. Hindi, RFID. Yes po, nagpa-Xerox na po ako kasi the last time po na pumunta ako dito, hindi ako nakapagkabit, wala kasi akong Xerox eh. Oo. Magkano po yung minimum na 500 sa yung payment, low block yung 500. 500? Nagtumatanggap po yung GCash dito, hindi? 300 hindi pwede? Sir, automatic po kasi nakaload na yung 500. May ATM ba dito? Wala rin? Hindi na naman ako makakapag... Oh my God. Pag pauwi ba, saan ba pwede? Ayun, hindi rin tayo nakakuha. Mamaya na lang. Akala ko 300 sa STX kasi 300 lang eh. 500 pala dito. Yan. Diretso na tayo ng Geely muna. Mamaya na lang pagbalik. Meron naman pala sa Petron, Marilao. Diretso na tayo ng Geely para makuha natin yung papel natin. Para ang aalalahanin na lang natin ay yung RT-PCR test ko sa 18. Ayan, magpapa-swab test tayo para sa ating requirement. Diyan na nga lang yan. Wala naman siguro kukuha dyan. Okay, andito na tayo sa Geely. Andito si Bye Vlogs. At andito ang Agusta ni Res Sweet Potato. At ang tracer ni Jolo. Okay, meeting na tayo. Actually hindi to meeting eh. Papagawa lang talaga ako ng papel. Ayun, so as usual, hindi ako nakapag-video sa taas. At confidential, pero okay na yung papel natin. Gagawa na tayo ng papel natin hanggang Mindanao. And then yung kaibigan natin na mga taga Mindanao, yung mag-a-accept sa atin papuntang Davao para dun sa opening ng Motomart Davao TLC. So ayan, isa rin to sa mga future natin gagawin pagkabalik natin ng Mindanao ay mag-undergo tayo ng training. Boss! Mag-undergo tayo ng training dito sa HPG. Mag-HPG ka? HPG tayo? Oo, Tiger. Sa Tiger ako. Magti-train na nga ako eh. Pagbalik ko galing Mindanao. Ayan, magkakaroon. Pag HPG na tayo, mayroon tayong ganito sa motor. Didikit na. Antay-huli. Kasi tayo na yung manguhuli. Magti-training tayo pag gagaling ng Mindanao. O siya, paano? Tutuloy na ako. Bro ha, yung usapan natin bro ha. Tiger. Customer service. Baka dito, pwede. RFID installation. Okay. Magkano po ang minimum? Acrylic yan, acrylic. Sir, ito po. Sa account name, kung ano yung corporate, wala na yan. Nikrenosot ko na lang, nalagyan ko eh. Walang problema yung boss. Ayan, bossing. Ayan. Sige po. Dito mo na lang sir ilagay sir. Pag ganun, pwede po pag ganun? Hindi pwede pa ganyan. Dapat pag ganun. Dapat. Dito pwede kasya, boss. O sige, lagay mo na lang sa taas kasi may ilalagay akong sticker dyan dalawa soon. Para yung sa ETC South naman doon. Salamat. Sige na, bossing ha. Oo. Okay na, bossing. Ayos. Activated na yan. Ayos. No more wasting time, wasting life na tayo. Pero tayo, RFID. Ayan. RFID installed. Sarap sa pakiramdam. Teka lang, cash lane yan eh. Paalam tayo dito. Kung pwede lumabas dito. Para sa RFID na tayo. Daan. Sir? Wala. Wala tao. Sir? Okay. Yan. Papaalam tayo sa violation na gagawin natin. Kasi swerving to eh. Ayan. Saan ba to? RFID. Ayun sir, salamat. RFID kayo, sir? Hindi, kakakabit ko lang. Kaya umikot ako. Pwede nyo na pong gamitin yan. Pwede ako dito naman? O sige, salamat po ah. Subukan natin gagana. Ayan, wow naman talaga. Ayan, meron akong 440 pesos sa titira sa ating RFID.
Oh, let's go. Dito ko natatapusin mga first timers. At dire-diretso na ito pa uwi. At mag-edit pa ako para mapanood nyo na itong vlog. Okay? Life is good mga first timers. Lagi nyo tatandaan ha. Lahat ng pangarap na abot yan. Sipag, tiyaga at tiwala sa taas. Makakamit mo yan.